pakinggan natin and we'll just digest it, meditate it. Amen? So, tawagin ko na po si Sis Kat. Yeah, go ahead, Sis Kat. Ready ka, Sis Kat? Amen. Baka hindi pa siya ready. Meron pang gustong umawit? Go ahead, open mic mo sa mga gustong umawit. Hello, Sis Yoli. Kumusta na ang work? Habang hinihintay natin si Sis Kat. Okay na sis. Okay. So go ahead, Sis Kat. Good afternoon everyone. Pray lang muna tayo. Lord, thank you for sa opportunity na nandito kami muli upang pakinggan ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at mag-lead sa amin at mag-guide. At hindi kami ang maitaas, kundi ikaw lamang. Bigyan niyo rin kami ng wisdom and knowledge na lahat na aming mapapakinggan ay may intindihan namin ng lubusan. At may apply din namin ito sa aming mga pamumuhay. Lead us, O Lord, to share your word. And thank you for the people na nandito at ganoon din po sa mga wala. I-remind sila na may gawain po kami. Salamat po sa Panginoon sa opportunity na ito. Give back all the glory and praises in the mighty name of Jesus. Amen. Biglaan lang po kasi ako ni-lesson sa Mary Ann. Ma-exhale lang po ito pero I hope po may makakuha po tayong lesson. All about, ang topic po natin is be kind. Wait lang. Ako lang po yung ilaw. Ayun. Topic po natin is be kind. Rinig po ba ako? Rinig po ba? Yes po, dinig. Apo. We have principle po about, the Bible teaches us about kindness. Na makikita po natin ito sa Colossians 3:12. May pwede po magbasa? Colossians 3 verse 12. Meron po ba? Sabi po dito, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So sinabi po dito na dapat ay balutin natin ang sarili natin ng compassion, ng kindness, pagpapakumbaba, pagiging gentleness, and yung pagiging pasensyoso. So, we are to wear kindness, parang blanket sa malamig na panahon. Kailangan ito ay yayakapin ito lahat ng ginagawa natin. Na makikita ito ng mga tao sa pamumuhay natin. That people should never have to search us to find a trace of kindness. Hindi kailangan ng mga tao na hanapin pa sa'yo ang pagiging kind mo, pagiging mabait mo. As a Christian, Sabi kasi, di ba, we are to wear kindness like a blanket. Kindest people are reactive and proactive. They respond to needs they find, but they don't wait for needs to arise. Kumbaga, may kusa sila na makita kung anong problema ng isang tao. Hindi yung aantayin pa nila na may magsabi, aantayin pa nila na may magsabi. Alam mo yun, natulungan sila, na humingi ng tulong sa kanila. Hindi po pala ganun. Ang pagiging kindness sa kapwa is yung ikaw mismo, mapapansin mo yun, di ba? Sometimes there are people na napapansin na nila na may pangangailangan ng kapwa nila, but they pretending not to know. They pretending not to listen. Di ba? Isa po to sa principle ng pagiging kind. Kindness is a command and not an optional personality trait. Command pala ng Panginoon na maging kind ka, maging mabuti ka, mabait kang tao. Number 2,
We are to be kind, even to the unkind. Dapat maging, kung pipiliin lang po natin yung mga taong pakikisamahan natin ng maayos, paano yung mga tao na hindi mabait sa'yo? Paano mo sila pakikitunguan, di ba? Anyone can be nice to nice people. But Jesus, di ba? Example si Lord. Kasi even the most hardened heart, pinakita pa rin ng Panginoon totoong pagmamahal niya. Wala siyang pinili. Di ba? If you only love those who love you, anong makukuha mo dun? Di ba? Even sinners love those who love them. Di ba? Parang magiging mabait ka lang ba sa mga taong mabait sa'yo, sa mga tumutulong sa'yo, sa mga taong may ginagawang kabutihan sa'yo? Paano yung mga hindi? So, asan na yung essence ng sinabi ni Lord na love your neighbor, di ba? As you love yourself. Parang pipiliin mo lang ba yung mga taong mamahalin mo? Teka lang pa, pasensya na, medyo may ubo-ubo pa. Nihingal ako habang sasalita. Pero sabi, di ba, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. Yun yung sabi, di ba, sa Luke 6 verse 32 to 36. Kasi magiging children of Most High tayo kapag nagawa natin yung mga ganung bagay na you also love your enemies and you do good to them even though they are not parang walang ano ba tawag doon, they don't deserve na mahalin. Na sinaktan ka na mahalin mo pa. 'Di ba? Parang ganun, tutulungan mo pa. Parang gano'n, 'di ba? Ito po isang challenge para sa mga Kristiyano na mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Alam mo yun, yung mga taong nakasakit sa'yo, kaya mo ba silang mahalin? Yun ang tanong, kaya mo ba sila tratuhin ng maayos? But God said, di ba, it is a command to be kind. When someone asking you to pray for them, ay mamaya na. Di ba yung sagot, busy pa ako eh. Alam mo yun, dapat bilang Kristiyano, nakikita rin sa pamumuhay natin yung pagiging Kristiyano, genuine Christian. Hindi yung kailangan pa ng mga tao, hanapin yun sa'yo. Kailangan pa ba nilang alamin na, kailan kaya magiging mabait to? Di ba? Parang mga ganun, di ba? Yung mga ganung tao. Pero hindi eh. We need to be set as an example for them. Paano nila paniniwalaan na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ikaw mismo, hindi nila makita ng pagbabago. Pero pag nakita nila na may changes sa attitude mo, naging mabait ka na, naging matulungin ka, naging, alam mo yun, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nakikipagkismisan, magtataka sila. Grabe, binago ng Diyos niya. Binago siya ng Diyos niya. Di ba? Makukurious sila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Na magtataka sila na isang taong ito ay akala nila wala nang pag-asang magbago pero nabago niya, di ba? Ayun. Wait lang po. Pasensya na. Nangangating na muna ko. Wait lang po. Being treated unkindly. Actually, hindi na to nakakapagtaka, di ba? God told us to expect it. Sometimes there are people who will not treat us right. They will treat us cruelly. They will treat us unfairly. Hindi marami talaga ng mga tao na minsan tatutuin tayo na hindi maganda. Lalo na yung mga unbelievers, di ba? Minsan masasaktan tayo eh. Our heart will just
our heart will hurt just like any mistreated person. Pero ang importante po, paano tayo magre-response? Di ba? Dalawang klase kasi yung response na pwedeng gawin. Una, magiging rude ka din sa kanila. Gagayahin mo rin yung ginagawa nila sa'yo. Or second, that you will choose to be kind even though they don't deserve it. Showing kindness to the wicked seems unfair. Di ba? Minsan feeling mo ang unfair naman. Mineltrato na nga ako, tatatuin ko pa siya ng maayos. But we need to remember that God was kind to us. Diba? Even though we don't deserve it naging salbahe din tayo. Hindi natin siya naaalala noon. Pero ang trato niya sa atin, binigyan niya tayo ng grace, niligtas niya pa tayo sa kamatayan, di ba? God showed us kindness. Di ba? The distance between God's perfection and our imperfection can only be measured with the cross. Look at the cross na lang. When you ask God, Lord, tama ba na makipag-ayos ako dito sa tao? Tama ba na itatuin ko pa rin ng maayos, isiniraan ako nito? Tignan mo na lang ang cross. Mahihiya tayo na hindi maging maayos makitungo sa kapwa natin. Kasi ang Panginoon hindi nga tayo karapat-dapat pero minahal niya tayo. Binigyan niya tayo ng grace. Di ba? So number 3 po, kindness leads to lasting influence. Si King Solomon was dead, so his son Rehoboam now wore the crown. Itong anak ni King Solomon, pinangunahan niya ang mga tao niya nang inignore niya yung mga wise advisor, di ba? Pero hindi siya gumaya kay King Solomon. Kumbaga parang he used intimidation and oppression as his governing tools. Kumbaga parang yun yung ginamit niyang pagpapalakad sa mga under niya is yung pananakot. Yung pananakot at pang-aapi. Yan po yung ginamit niya na paano niya pangungunahan yung mga tao na under sa kanya. Pero what do you expect kapag ganun ang ginawa niyo, di ba? Rebellion and destruction ang naging resulta. Pero ang tanong, bakit ang mga followers ni Jesus is willing to die for Him? Because nakita nila kay Lord, they found the truth and kindness. They saw someone treat them with dignity, with respect and grace. Ikaw ba? Kung hindi ka mabait, kung hindi ka marunong makisama sa kapwa mo, anong sa tingin mo trato rin sa'yo ng kapwa mo? Kung mabait ka, sa tingin mo salbahe sila sa'yo? Hindi, di ba? They will love you because you are kind, because you are good. Marunong ka makitungo, marunong ka makisama. So, di ba? Kapag parang, kung ano ginawa natin sa kapwa, yun yung gagawin nila sa atin, unless nasalbahe talaga sila, di ba? Si Lord kasi, pinangunahan niya ang mga disciples with kindness. Intimidation can help you get your way temporarily, but it is a horrible way to lead people. Pero kapag ang mga tao ay pinangunahan mo ng kindness, ng mahinahon ka, di ba? Lahat ng mga nasa paligid mo, maayos ang trato din sa'yo. Kaya nga kindness lead to lasting influence. Diba? Kung iisipin mo, nakaka-impluwensya din siya Pag nakita mo maayos ka ay ako gusto ko ganyan din. Pag ako naging leader, gagaya din niya. Parang na maayos makitungo. Alam mo yung hindi siya laging galit, hindi laging nakasigaw, hindi laging nakamura sa mga tauhan, di ba? Sa mga katulong.
sa mga under nila. Kasi it will last, and it also, you will be also, excuse po, sorry. Ang iisipin nila, magiging example ka sa mga nakakababa sa'yo. So we need to lead them with kindness. So number 4 na po tayo. Pasensya na po sa ubo ko. Ang sabi nga dito, di ba, ang Bible, kinukuman niya tayo to show kindness to the poor, to the weak and vulnerable. So, ang gusto ng Panginoon na maging mabait tayo, na maging maayos tayo makitungo sa mga taong nangangailangan, sa mga taong walang kakayanan. Tandaan po natin na kung anong ginawa mo sa mga kapwa mo, ay ginagawa mo rin sa Panginoon. Sabi sa Matthew 25, verse 37-40, "Truly I tell you, whatever you did for the one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it also for me." Diba? Ang Panginoon, tinuturuan niya tayo magmahal ng kapwa natin. Hindi niya tayo tinuturuan na maging selfish. Hindi niya tayo tinuturuan na maging wise. Alam mo yung parang, hindi niya tayo tinuruan na maging wise ka. Wise. Yung pagiging wise mo parang sa maling paraan na you treat other people na makakalamang ka. Hindi niya tinuro sa atin yun. Instead, he want us to be kind to those people who are weak and who are in needs. 'Di ba kahit naman magulang natin tinuturuan tayo ng ganun, 'di ba? Na pag meron kang tinapay, share mo sa friends mo, anak, 'di ba? Ganun. Ganun din ang Panginoon. He wants us to treat other people ng kindness. So number 5 po tayo. God's kindness is perfectly displayed in Jesus and through the Spirit. Dahil sa pagmamahal niya sa atin at mercy, He made us alive with Christ. Diba? Actually, kung gaano kabait ang Panginoon, binigay niya ang nag-iisa niyang anak for us to be saved. Diba? Andun yung compassion. Diba? Alam mo yun, sa Bible kung babasahin mo, ang daming ginawa ng Panginoon na makikitaan mo ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Si Lord is binigyan niya tayo ng perfect role model na dapat nating i-follow. Although hindi man natin kayang i-match yung pagiging kindness ni Jesus Christ, but we can strive to imitate Him. Pwede natin siyang gayahin hanggat sa anong kaya lang natin. Actually, hindi natin kayang gawin yun eh. But the Holy Spirit will help us to do that, to be kind. Kahit na yung forgiveness eh. Hindi mo kayang patawarin yung mga taong nagkasala sa iyo, pero nagagawa mo magpatawad, pero kung ikaw lang sa sarili mo, hindi mo kayang gawin yun. But the help of the Holy Spirit will help you to do the impossible things, diba? Na alam mo yung ma-pride kang tao, pero napatawad mo tong taong to na grabing ginawa sa iyo. Dating patola ka, pumapatol ka kahit sa anong bagay, pero naging mapagpasensya ka. Sa tanong ko sa iyo, kaya mo ba sa sarili mo baguhin niya sarili mo? Hindi, di ba? Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para magbago. Sinasabi dito na maging mabuti tayong tao. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, dapat yung character mo kasama doon sa nagbabago.
nagpapamold tayo sa Panginoon na mabago at maging matured Christian tayo. Huwag po tayo maging mababaw na Kristiyano. Na tinawag kang Kristiyano pero ang ugali mo ganun pa rin. 'Di ba? Masasabi mo bang totoong Kristiyano ka? Wala naman nagbago sa iyo. Di mo pa rin kayang mahalin yung mga taong kinainisan mo. Yung kapitbahay mo, na busit ka tuwing umaga. Hindi mo ba kayang magkamustahin na, hello, good morning po, mga ganon. Kapatid, pag ganun ang nangyayari sa iyo, tanungin mo na sarili mo, there's something wrong with you. Kailangan po natin, alam mo yung maganda rin po na tinitingnan din na, ano yung inaano ba yung tawag doon? Yung parang nagre-reflect tayo sa sarili natin na, am I truly a Christian? O tinawag ka lang na Kristiyano? Kasi yung kindness, malawak po yan eh. Hindi lang kindness eh. Yung pagmamahal. Hindi mo matatawag na mapagmahal kang tao kung ang pinipili mo lang yung mga taong malapit lang sa'yo. Favoritism, yung mga ganun. Pero kung kaya mo mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, doon ako bibilib. Talagang doon mo masasabi, you are a truly genuine Christian. Pero kung pride pa rin ang pinaiiral mo, unforgiveness pa rin ang pinaiiral mo, tanong ko sa'yo, kaya mo ba maging kind? Kung meron kang attitude na ganun? No. Well, hindi niyo po magagawa yun. May mga kailangan tayong bitawan sa old self natin. Kasi Kristiyano ka na eh. You already accept God as your Lord and Savior. So we need to be like Christ-like. Ang Diyos ba ganun? Hindi naman ganun si Lord, di ba? So dapat gayahin natin si Lord. Hindi man natin kayang pantayan ang pagiging perfect ni God, but we can show Him that we try. Di ba? You're trying. Sorry po, excuse. Ayun, pasensya na po. Sa ubo-ubo. Ayun. So, alam saka, ito pa po, dadagdag ko lang. Ito po ay based on my experience lang din po, na parang, pag mabilis tayong magalit, hindi natin magagawa maging mabuti sa kapwa natin. Yung konting bagay lang, nagiging sensitive ka na. Diba? Paano mo mapapakitaan ng kabutihan ng kapwa mo? Kung saglit lang, wala pang 5 segundo, bad trip ka na. Mainit na agad ang ulo mo. Mali na agad ang pagkakaintindi mo sa sinabi niya. Pero ikaw, kahit mura-murahin ka, tapos ikaw, nagpapasensya ka pa rin. You still love him, you still love her, di ba? That is true and genuine kindness. Kasi ang kind, andun ang love. You cannot tell that you are kind without love, di ba? And being kind, marami kang dapat i-give up. Yung pride mo, yung unforgiveness mo, yung pagiging patola mo, yung pagiging mayabang mo. Marami po tayong dapat i-give up. It's a reminder for us, mga kapatid, that when you accept God, there are changes that need to be makita sa'yo. Hindi ka mag-grow at hindi ka maging matured Christian if there's nothing changed. Hindi lang sa physical, pati sa pag-uugali at spiritual.
masipag ka mag-attend ng Bible study, masipag ka mag-attend ng church, pero yung character mo walang pagbabago, balewala lang din po. Yun po yung pino-point ko lang, no? Yung pagiging kindness, there's is love. And then kapag pinili mo maging kind, is marami kang dapat bitawan ng mga negative traits mo nung unbelievers ka pa. You cannot say that you are a genuine Christian kung di mo kayang gawin yun. Hindi talaga natin kayang gawin yun sa sarili natin kakayanan. But when you ask the Holy Spirit to help you and to lead you, there's nothing impossible. God can change someone. Ang tao, limited lang. Di nila kayang kontrolin, di nila kayang baguhin ng isang tao. But the Lord, our God, can change a person. So magpabago ka. Magpasaakop ka. Na Lord, tulungan mo ako maging mabait. Tulungan mo ako maging mapagmahal sa kapwa. Hindi ko kayang gawin ito. We just need to admit to the Lord that we cannot change. We cannot do it, di ba? Ang tao, kilala nga isang tao, mabilis magpalit-palit ng isip eh. Lalo nagbabago ako ngayon bukas, di ba? Nakalimutan na yan. Pero si Lord, kaya niyang tulungan ka na, anak, dyan, ganun. Alam mo, lagi ko pinagpipray kay Lord, Lord, tulungan mo ko. Kung nakakalimot ako sa'yo, always remind me. Lord, kung nagiging masama ugali ko, remind me. Ipreno mo ko. Napaka-importante pala ng ganung prayer din, na nagpaparemind tayo ng Holy Spirit na baguhin niya tayo. Kasi minsan nakakalimot tayo. Ang tao ganun mabilis makalimot. Minsan nga yung mga pangako, di ba, napapako kasi nga ganun ang character ng isang tao eh. Minsan nakakalimutan maging mabait, minsan nagsishift pa nga ugali, minsan nagiging bipolar pa tayo minsan eh. Ngayon masaya tayo, mamaya malungkot na mamaya sungit-sungit, di ba? Minsan ganun ang personality ng isang tao because tao lang tayo, we are also limited. Kaya napaka-importante na we ask the Holy Spirit to help us, to guide us, and to lead us. Na makita yung pagiging Kristiyano natin. Na nakikita ng mga unbelievers. Kasi pag nakita ng mga unbelievers yan na ganyan ang attitude mo, sa tingin mo, hindi sila madadala. Di ba? Ganun yun. Sensya na po sa pasingot-singot. Always remember, God's kindness can transform us. Giving you kindness, di ba, to people, makikita na buhay ang Diyos sa buhay natin. Let's be known for our kindness. Di ba? And also, allow the kindness of Christ to rule our hearts. Yun po yung importante. Na lagi lang natin iisipin ang Panginoon. Naging kind siya sa atin. Kasi kung hindi siya kind, hindi niya tayo mahal. Diba? Mahal ka ng Diyos eh. So, dapat i-share din natin yun, yung pagiging ganun natin sa Kanya. Matuto po tayo magpasakop. We surrender all the bad traits that we have. And ask God to help us to be a new matured Christian na na-transform na ang character. Na-mold na yung character. Huwag mo hayaan kapatid na ganyan ka habang buhay. Kasi masasayang lahat ng pagod mo. Kahit magkandadapa-dapa ka dyan na paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi ka naman marunong magmahal ng kapwa mo, hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong pakita ng kahabagan sa kapwa mo. Baliwala lang din. So, yun lang po. I hope po na may natutunan po tayo. Thank you, Holy Spirit. God bless po everyone. Ayan. Amen. So, thank you, Sis Kat, for sharing about yung kindness. So, praise the Lord. As we, natin sa ating sarili, am I kind? Ang tanong, are you kind?
what kindness you have. What kind of kindness? Kasi, I believe na kindness is one of the, fruit of the Holy Spirit. Itong kindness, di ba? Kasi in the meaning of kindness kasi is compassion in action. Kasi this is an action word na it follows with the compassion, compassionate. And ito kasi yung malalim